Mga kabunyog, mga kababayan, sa umiinit ngayon na issue ng China, maraming mga senador na traidor sa bansa ang tahimik na tahimik ano? Nakakabingi ang kanilang katahimikan, mga kabunyog ano? Yung mga, yung mga senador na maka-China tahimik, si Bato, si Bongo ano, si Tolentino, si Robin Hood Padilla, mga tahimik ano? Pero may isa diyan na lumilitaw ngayon na napakalaki ng pananagutan pagdating sa issue ng China, na sobra rin ang katahimikan, itong si Caldero Cayetano. Napapansin niyo? Tahimik na tahimik ano? Pero hindi, hindi maikakaila ang kanyang napakalaking papel sa mga problemang kinakaharap na natin ngayon sa China. Ah, at yan ay siya ay mismong nilaglag na ni Roque, mga kabunyog. Itong si Roque sa pagiging masyadong chismoso ba o chismosa? Sa pagiging masyadong chismosa ni Roque ay nilalaglag na ang kanyang mga dating kasamahan. Una, sinabi niya na totoo daw na nung panahon ni Duterte, ni Digong, ay mayroong gentleman's agreement si Xi Jinping at si Duterte. Ngayon naman, paliwanag ni Roque, hindi naman daw yan secret deal. Hayagan daw yan. Kay Lorenzen Acob, salamat sa pag-send ng stars. Sabi ni Roque, hindi naman yan secret deal kasi alam naman ng lahat yan. Alam daw yan ni Alan Peter Cayetano. Bakit? Sino ba si Alan Peter Cayetano? Si Alan Peter Cayetano ay nanungkulan. Mahaba-haba rin ang panahon nito na ito'y naging Secretary of Foreign Affairs. Ah, Kaya ito'y ano rin, ah, panahon ni Duterte, dahil ang programa nga ni Duterte Maka-China, ito rin talagang itinudo rin ito ang pagpapatupad ng programang Maka-China nito ni Cayetano. At sinasabi nga ni Roque, alam naman daw noong panahon ni Duterte, yung deal na yon, hindi naman daw yun secret deal, alam daw yun ni Secretary Cayetano. O yan, dapat itong si Cayetano, magsalita rin siya sa Senado, ipaliwanag niya. Kasi sinabi na ni Roque, sinabi na ni Roque na hindi yun sikreto, yung mga pinag-usapan na yun ni Duterte at ni Xi Jinping. Ano daw yun? Naka-publicize daw yun. At alam daw yun ni DFA Secretary Alan Peter Cayetano. Ito yung Foreign Affairs Secretary ni Duterte. Ah, Bagamat may panahon na naging DFA Secretary si Teddy Boy Locsin, pero ito si Cayetano naging DFA Secretary din to, mahaba-habang panahon din. At kailangan niyang ipaliwanag din talaga. Pero tahimik na tahimik itong si Cayetano. Ay naalala nyo nung si Senadora Risa Hontiveros ay nananawagan na dalhin na sa United Nations ang issue ng China, itong pangbubuli sa atin ng China. Sino ang isa sa mga masigasig na kumontra? Sino ang isa sa mga masigasig na kumontra? Itong si Alan Peter Cayetano. Ito ang isa sa mga bihira lang ito magsalita sa Senado, pero nung magsalita pa ito, mga kabunyog, doon sa Senado, kontra sa sa proposal o suggestion ni Senadora Risa Hontiveros na dalhin na sa United Nations ang issue ng China. Itong pambubuli ng China. Ito yung numero unong promotor ng pagkontra sa nasabing panukala. Kaya pala kaya pala kontra kasi matindi pala ang pagkamaka-China nito. Kaya nga sabi ni Roque, hindi naman sikreto yung deal na yon. Alam ni DFA Secretary yan, lalo na ni Caldero Cayetano. Tama yung sabi mo, Florencio, sa Manny. Si Caldero Cayetano ay may malaking pananagutan sa bayan. Na ang malungkot dito, mga kabunyog, ang kapatid nito magre-re-eleksyon na naman. Magre-re-eleksyon na naman sa 2025 at babalik na naman sa Senado.
Kaya mga kabunyog, itong mga Cayetano, wag na nating pagtiwalaan 'tong mga ito. Ha? Wag na nating hanggang ngayon na nasa Senado itong si Alan Peter Cayetano, obvious ang pagkamaka-China nito. Yun na nga, nung nag-propose si Senadora Risa Hontiveros na dalhin na sa United Nations, ito, nagsalita talaga ito, ang haba pa ng speech nito. Ha? Kontra kay Senadora Risa Hontiveros. Yung pala, kaya pala kontra dahil malaki pala ang pananagutan nito ni Cayetano. Ha? At ah, tahimik lang yan dyan sa Senado, itong si Cayetano. Pero pareho yan ni Labato. Kasi lahat ito mga tao ni Duterte noon. Hmm? Ito, sila Bato, sila Bongo, sila Cayetano, sila Robin Hood Padilla. Ito yung mga sagad-saring maka-China dyan eh. Sila Aimee Marcos. Yan ang mga sagad-saring maka-China. Kaya mga kabunyog, ito rin dapat pagpaliwanagin din ito bilang naging DFA secretary siya noon. Ano ba ang alam niya doon sa mga deals na pinasukan ni Duterte? Dapat anuhin din ito eh. Papanagutin din ito sa ang dami talagang naging mga traidor o huda sa ating bayan, mga kabunyog. At ang malungkot dito hanggang ngayon, nandyan sila, namamayagpag pa rin, nakaupo sa matataas na posisyon sa gobyerno. Parang alam nyo, yung mga itinanim ng China na mga espiya, ang tawag doon is sleeper cells. Sleeper cells. Bakit sleeper cells? Kasi tahimik lang sila. Hindi sila nagsasalita, hindi mo sila makikita, hindi mo sila mapapansin, hindi mo sila mapapansin ng mga sila, espiya ng China. Pero sa tamang panahon, gagalaw sila. Ang tawag doon sleeper cells. Itong sila Cayetano, parang mga sleeper cells din ito eh. Si Bato o si Bongo. Bakit? Sa ngayon na napakainit ng issue ng China, tahimik sila. Di ba? Tahimik sila. Para bagang wala silang krimen sa bayan. Pero tandaan natin, sa loob-loob ng mga yan, sagad ang pagkamaka-China ng mga yan. Sagad ang pagka-China ng mga yan, mga kabunyog. Itong sila Cayetano, si Bato, ay si Bongo, hindi nagsasalita, kasi magre-re-election sa 2025. Ay mainit ang taong bayan ngayon sa China, kaya tahimik. Ganyan din itong si Cayetano. Pero hindi dapat papaligtasin ang mga ito sa kanilang pananagutan. Lalo na ngayon, itong si Cayetano ay binanggit na alam niya ang lahat ng mga pinag-usapan ni Duterte at ni Xi Jinping. Ayun mismo yung kay Roque. Kaya dapat papanagutin din itong si Cayetano. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.